Hi guys! Sobrang lakas ng hangin sa rooftop kaya dito lang ako sa second floor. By the way, ito talaga yung totoong boses ko. Gumagamit lang ako ng alternative voice sa work ko para mas marinig yung boses ko kasi mahina talaga yung boses ko. So ayun, I just wanna share my spiritual journey. And if you are not spiritual, please do skip this video because this video is not for you. Hindi kayo makaka-relate dito. Hindi ko makaka-relate dito. Huwag mo nang pakinggan to. Para lang to sa mga followers ko, sa mga clients ko, sa mga spiritual community friends ko, sa mga naniniwala sa ability ko. So ayun, differentiate ko lang yung kaibahan ng remote viewing, astral projection, at astral travel. Remote viewing kasi, gising ka, conscious yung mind mo. Makikita mo lang yung mga nangyayari. Kahit na nakaupo ka lang, basta hindi ka tulog, gising ka. Yung astral projection kasi, tsaka yung astral travel, half awake, half asleep. So, edi yun. It's either nakaupo ka or nakahiga ka. Yung astral projection kasi, makikita mo lang yung mangyayari. Wala ka dun sa talagang lugar ng pinangyarihan. Makikita mo lang yung mga mangyayari. Yung mga nangyayari at nangyari. Para ka lang nanonood ng sine. Pero yung astral body mo, nasa loob pa din ng physical body mo. Yung astral travel kasi, literal na lalabas yung astral body mo sa physical body mo. Tapos, mapupuntahan mo mismo lahat ng lugar na gusto mong puntahan. Pwede ka din mag-travel back sa past. Pwede ka magpunta sa future. Pwede sa present. Kung saan mo gustong pumunta, mapupuntahan mo via astral travel. Tapos yun, di ba maraming nakakaranas ng near-death experience? Yung mga taong muntik ka nang mamatay na aksidente, ganun. Nakaranas sila ng near-death experience. Tapos yun, habang unconscious yung body nila, nakaranas sila ng out-of-body experience. Yung lumalabas yung astral body nila sa physical body nila. Tapos kwento nila, di ba nakarating sila ng langit. Nakita nila yung Diyos, si Jesus, ganun. Astral travel po ang tawag doon. Totoo po yung nangyari na yun. So ayun, share ko lang yung spiritual journey ko. Kasi palasimba ako dati, paladasal ako, lagi ako nagdadasal. Lagi kong kinakausap ang Diyos. So, ayun. 2013, unang beses na dinig ko yung boses ng Diyos Ama. Sobrang lakas ng boses niya, napakalaki. Dumadagundong na parang kulong. Kasi, yung 2013 kasi, prone ako sa sleep paralysis. Yung mangungot. Lagi akong binabangungot. Yung hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ganun. Tapos yun, grabe, nagising ako kasi dinig na dinig ko talaga yung boses niya, napakalakas. Sabi niya, huwag kang magalit kung hindi kita ginigising agad kasi gigisingin din naman kita. So ayun, nagising ako kasi sa boses na yun, napakalakas talaga, parang kulog, dumadagundong. Grabe, hindi ko nga mapaniwalaan eh. Hindi ko alam saan galing yung boses eh. Ayun, nagising ako. Grabe. First time ko madinig yung boses niya. Pero high school pa lang ako. Nakakapag-astral travel na ako. Hindi ko alam na astral travel yun. Hindi ko talaga alam na yun yung tawag dun. Basta isang gabi na lang nagising ako na nakita ko yung sarili ko.
papayagan yung sarili ko nun. Kasi yung physical body ko, nababalot siya ng napakalakas at napakalawak na liwanag. Talagang nakakasilaw siya sa mata. Sobra. Yun yung first time na mag-astral ako. Tapos ayun, sa sobrang takot ko, tinry kong bumalik sa katawan ko. Tinry kong pumasok ulit sa katawan ko. Humiga ako dun sa kama, sa katawang lupa ko. Kaso ayaw. Hindi pala siya dapat pinipili. Tapos ayun, year 2016, naging active yung third eye chakra ko. Nagbukas yung third eye ko. Nakakita na ako ng mga multo, elemento, anghel, demonyo. Yeah, that's it. Hindi ko alam kung bakit nagbukas yung third eye ko. Tapos yun, year 2017, na-awakened ako. Doon lang ako na-awaken, 2017 lang. March 26, 2017, isang anghel ng Diyos ang nagtatak sa noo ko. Tinatakan niya ako ng pangalan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. May binuo siya sa akin oil, langis, sa noo ko. Tapos may gamit siyang pantatak. Hindi ko alam kung anong klaseng pantatak yun. May inukit siyang symbol. Tapos sa loob ng symbol na yun, yung pangalan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Tapos yun, May 5, 2017, nakapag-astral ako sa langit, sa taas. So ayun, kulay puti lang yung buong paligid, puro clouds, puro ulap lang. Tapos may gintong gate, golden gate siya, nakabukas siya, napakalaki ng gate. May nakasulat dun sa gitna ng gate. Iba yung language. Tapos yun, pagpasok ko sa gate na yun, ang daming sumalubong sa aking anghel. Iba-iba yung kulay ng pakpak nila, iba-iba yung bilang ng pakpak nila. Sobrang dami nila, grabe, na overwhelm ako. Lahat sila nakangiti sa akin. Tapos yun, isa-isa nila ako sinalubong. Tinawag nila ako sa ibang pangalan, hindi Marie Chris na pangalan ko dito sa material. Ibang pangalan yung tinawag nila sa akin. Tapos yun, sabi nila na miss daw nila ako. Hindi ko sila kilala, hindi ko na tinanong yung pangalan nila isa-isa. Tapos yun, kwento nila sa akin yung mga naging past life ko. Lahat ng naging past life ko, inisa-isa nila sa akin. Tapos yun, di ko alam kung anong level ng heaven yun. Napakadaming anghel. Dinala nila ako sa third heaven, sa Garden of Eden, Garden ng Eden. Pumasok na ako sa kwarto kasi talagang ang daming dumadaan sa sakyan. Nainis na ako kanina, papahinto-hinto yung video ko. Matatapos na yung video, hindi ko pa nasasabi lahat na sasabihin ko. So, ayun, dinala nila ako sa third heaven. Ang heaven kasi may 10 levels siya. Sabang, daming layer ng heaven. Ayun, para sa Armageddon, Battle of Angels and Demons. Dinala nila ako doon kasi doon nagsasana yung mga anghel para sa darating na Armageddon. Ayun, nakasuot kami ng battle gear. Pang armor. Yung armor, pang warrior talaga. Tapos mga naka-espada kami. Sanay kami doon na naka-espada. Nag-espadahan kami doon. Guys, isusunod ko na yung video. Hindi na kasya sa video mo to.